At nasa ating linya na nga po ng telepono ang Vice Chairman ng MILF, si Ginoong Ghazali Jaafar. Magandang gabi po sa inyo, Vice Chairman. Magandang gabi po naman, Ms. Jessica Soho. Opo. Sir, bukas po may hearing uli sa Senado tungkol ho sa nangyari sa Mama Sapano. Mag-a-appear na ho ba si Ginoong Iqbal or anyone from the MILF Central Committee? Kasi yun ho hinihingi ng mga senador. Posible pong umatin siya bukas sa hearing ng Senado. God willing, at tingnan natin kung matuloy yung kaniyang pagdalo bukas. Kasi habang inaantay po kayo, parang all the more pong nalalagay sa defensive ang MILF. Opo. At actually, wala po naman kaming ididepensa sapagkat hindi po katulad ng isang boxing ito na kailangan magdepensa, suntok yung magkabilang panig. Aha. At kami po sa ngayon, hanggang ngayon inintay po namin yung result ng investigation na sinasagawa ng Special Investigating Team na binuo ng Central Committee ng MILF, 7-man Special Investigating Team. At gusto nga po namin sa lalong madaling panahon makapagsumiti sila ng kanilang report. At yun po ang instruction namin sa kanila, pagamat ang kabilin-bilinan namin sa kanila kahit minamadali natin ito, pero dapat comprehensive yung kanilang gagawing investigation. Nang sa gayon malaman natin ang katotohanan ng mga pangyayari doon sa Mama Sapano incident. Opo. In the meantime, dun po sa dalawang hearing na po sa Senado at kanina ho sa House of Representatives, medyo may mga mabibigat hong paratang na lumabas against the MILF. Ano ang reaction nyo? I suppose na nasasaktan po kayo dito ho sa mga naririnig nyo pong salita. Mga paratang po yan, katulad ng sinabi po ninyo, at hindi po kami naniniwala sa mga paratang na yan. At kaya lamang po kami nasasaktan, hindi lamang po kami, kundi halos mamamayan ng Bangsamoro nasasaktan sa mga paratang na yan sapagkat para bang ibig sabihin, ayon doon sa tingin ng mga Bangsamoro na nagmumonitor sa kanilang mga television, sa sinasagawang hearing ng Senado at Lower House, parang hinusgahan na sila. Parang guilty na sila. Parang meron ng judgment. At pangalawa, para bang pinipilit ng ilan sa mga lawmakers natin palabasin na ang mga Moro, Bangsamoro, lalo na ang MILF, ay kontrabida sa nangyaring ito, which is not correct. It is not supposed to be like this. Considering the fact that yung mga lawmakers ng Pilipinas, hindi po sila mga lawmakers lamang ng mga Kristiyano. Sila po yung mga lawmakers ng lahat ng mamamayan, citizens of the Republic of the Philippines. Bakit hindi po ba citizens ng Republic of the Philippines ang mga Muslim? Ang mga Bangsamoro, tinatrato sila ng ganito kahit hindi pa po complete yung investigation. Tinatrato sila na guilty. Contrabid sila. Sila yung may kasalanan. Bakit po ganito? Mayroon po ng double standard of justice para sa mga Muslim sa Pilipinas and another standard of justice para sa mga hindi mga Muslims sa Pilipinas. Oho. Vice Chair, alam niyo po yung video na na-upload ngayon at medyo nagiging viral. May impormasyon ho ba kayo tungkol doon, Vice Chairman?
Kanina po, meron interview sa akin ng isang TV network in Manila. Opo. Sa kalagitnaan ng interview, tinanong sa akin itong allegation na ang mga MILF binabaril pa o binaril pa yung PNP, mga PNP kahit namatay na ito. At bilang patunay, pinakita niya sa akin yung video na nasa kanyang cellphone. Nang makita ko yung video, totoo nga na meron binabaril na police, PNP. Ngunit, ang nakita lamang doon sa video, yung bumabaril, yung nakita lamang sa kanila, sa kanya yung kamay niya. At yung 45 automatic caliber pistol. 45 caliber automatic pistol na nakita. Hindi po nakita yung buong katawan ng bumaril. So that, on that basis, sa video ngayon, hindi po pwede kahit sino na titingin conclusive yung kanyang maging conclusive yung kanyang decision. Based on that, na yun ay MILF ang gumawa. Sapagkat hindi nga nakita kung sinong bumaril. Precisely, yan ang isa sa dahilan kung bakit kinakailangan ang Central Committee ng MILF magpa-imbestiga. At kaya nga nag-commission kami ng Special Investigating Team to conduct an investigation para malaman namin ang detalye at maaring yung mga kasagutan sa mga katanungan ngayon ay nakasalalay sa mga result ng investigation na sinasagawa ng investigating team ng MILF sa ngayon. Pero dun po sa video, Vice Chair, parang ang kumuha po ng video ay kung sino rin po nasa panig din po nung mga bumaril eh. Parang ganun po yung napanood ng marami. Hindi po conclusive yan. Sapagkat yun ay speculation. Opo. Yun ay pag-aakala nung sinasabi po ninyo na nag-aakala na ang kumuha ng video kasama doon sa nagkikwentro. Hindi po pwede tayo mag-conclude. Dahil wala po tayo dito doon. Kaya nga, kinakailangan yung investigation para malaman ang lahat ng bagay nito. Maraming ano, bakit, sino, at iba pa na pwedeng malaman lamang kung mayroon investigation. At kayo po mismo, papaimbestigahan nyo itong video na to, Vice Chair? Kabilang po yan sa inimbestigahan ng Special Investigating Team ng MILF. Opo. Yung pong mga armas na in-announce po dun sa Senate hearing nung Tuesday, yung mga armas ng mga SAF-44 na napatay, sinabi po ni Ginoong Ladyasa na ibabalik na po. Final na po ba yun? Kasi I suppose ang tanong po na susunod dyan, Vice Chair, bakit nasa MILF? Bakit kayo ang magbabalik? Yun nga po ang dahilan kung bakit, isa sa maraming dahilan kung bakit gumagawa kami ng investigation ng MILF, nag-iimbestiga. At sigurado po, nakatitiyak kayo, the public, na ang lahat ng gagawin ng MILF base po doon sa provisions ng iba't ibang agreement. Kabilang na ang mechanism agreed upon by the GPH and the MILF established for this purpose. Opo. Very, very religiously at sincerely na sinusunod, ginagampanan po namin ang responsibilidad ng MILF ayon doon sa mga provisions ng agreement na yan. At kung ano man yung sasabihin o sinasabi ng mga provisions na yan, susundin po namin. Opo. In the meantime, Vice Chairman, hinahanap din po itong si Basit Usman, no? Yung protege daw po nitong si Marwan. May impormasyon po ba kayo kung nasaan itong si Basit Usman? Wala po kami information sapagkat sa ngayon nakatuon ang focus namin sa una doon sa investigation, pangalawa
itong tungkol sa nangyari at kasama na yung sinasagawang hearing sa Senado at sa lower house. Opo. Vice Chairman, may mga nagsasabi po kasi na na-endanger o in peril na po itong BBL at itong peace process dahil nga po sa nangyari sa Mama Sapano and dahil po na rin sa mataas ang emosyon ngayon at nakikita ho natin yan sa mga Senate hearing, sa hearing kanina sa House of Representatives. Kayo po, ano ho ang nais nyo na mangyari dito po sa BBL ngayon? Ano po ang nakikita nyong prospect dito ngayon sa kabila po ng nangyari? Una, mayroon po kaming policy sa Central Committee. Policy na binuo ng Central Committee na ang MILA ay magipag-usap, magipag-negotiate sa gobyerno ng Pilipinas na ang layunin ay bumuo ng negotiated political settlement para sa isang political problem natin sa Mindanao sapagkat naniniwala po kami na itong political problem natin sa Mindanao masusolusyonan lamang po ito ng political solution. At yan ang dahilan kung bakit kami, ang leadership ng MILA, nagtiyaga sa loob ng 18 years na kinakausap ng gobyerno ng Pilipinas sapagkat po firm ang paniniwala namin na ang pinakamapayapa at pinaka-civilized na pamamaraan upang mawakasan ang giyera sa Mindanao ay sa mamagitan ng mapayapang solusyon at yun po ay makakamit natin sa pamamagitan ng sinusulong na usapan pangkapayapaan. Ngayon, meron na po tayong narating. Nalagda na yung comprehensive agreement on the Bangsamoro na which provide a political solution to the problem sapagkat sa pamamagitan nito, ma-establish po yung Bangsamoro government na siyang political solution sa problemang ito sa Mindanao. Ngunit, let us admit the fact na kung walang BBL o Bangsamoro Basic Law na siya ngayon nasa Congress of the Philippines para kanilang aprobahan ito para maging batas ng bansa at magiging batas na susundin ng Bangsamoro government ay napakahalaga po ito sapagkat hindi po tayo makapag-establish ng Bangsamoro government which is a solution to the problem in Mindanao kung walang batas na sinusunod. At itong batas na ito ay ang proposed Bangsamoro Basic Law sapagkat wala pong gobyerno sa buong mundo na walang batas na sinusunod. Opo. So, kami po sa leadership ng MILF, napatunayan po ng mundo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi ang international community, ang aming sincerity, ang aming seriousness sa negotiation. Kaya po, involved ngayon ang international community sa negotiation na ito. Andyan yung Malaysia, andyan yung Brunei, Indonesia, Europe, Norway, Japan, Turkey, and so on and so forth. Sapagkat sumusuporta po sila sa ongoing peace talks ng layunin ay upang masettle itong problema sa Mindanao sa pamamagitan ng mapayapa. Ngunit kami po, paulit-ulit nyo kaming tanungin, gusto ba namin? Siyempre ang sagot namin, oo, gusto namin. Opo. Ngunit, the fact is that may kasabihan tayo. It takes two to a tango. Kung kami lamang po ang gusto magkipag-usap, mag-negotiate, wala pong mangyayari sa kagustuhan namin. Opo. May mensahe po ba kayo, Vice Chairman, sa ating mga legislator sa House at sa Senado, lalo na po yung mga medyo may mabigat po na mensaheng nabitawan against the MILF? Wala po kaming mensahe sa kanila. Sapagkat naniniwala po kami na ang mga lawmakers natin sa lower house at sa Senado ay mga leaders po sila. Kaya po sila binoto ng mga constituents nila sapagkat sila po yung mga responsible na leaders
ng Pilipinas. Alam po nila ang makabubuti sa Pilipinas at alam po nila ang makasasama sa Pilipinas. Ang panalangin lang po namin at maraming nananalangin na sana huwag po sakyan ng sinumang politiko ang Mamasapano incident to further the political interest. Sapagkat hindi po mabuti yon. Magiging problema po natin. Dapat po gampanan natin ng sincerity, katapatan, yung tungkulin natin bilang leader ng mamamayang Pilipino. Pangalawa, gusto ko po lamang ipaalaala sa lahat, lalo na po sa mga leaders natin, yung po mga lawmakers sa lower house at Senado, kabilang po sa inyong constituent ang Bangsamoro people. Sapagkat kami po mga Bangsamoro people, citizens of the Republic of the Philippines. Meron din po kaming karapatan. Hindi dahil sa kami Muslim, wala na kaming karapatan. So therefore, ang dapat po'y pari-pareho lang ang treatment, ang trato ng mga leaders, political leaders sa lahat ng mamamayan sa Pilipinas na pawang mga citizens ng Pilipinas sapagkat sila po ang mga leaders natin. Ito lamang po ang gusto namin ipanawagan sa lahat. Maraming salamat po, Vice Chairman Gadsali Jaafar ng MILF. Assalamualaikum warahmatullah. Maraming salamat po, Ms. Jessica Soho. Thank you very much.